Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Ako po si Jackie, isang OFW land-based na kasalukuyang nagtatrabaho ngayon dito sa Riyadh, Saudi Arabia. Nagsishare po ako ng aking mga experience sa paglulon ko sa PGH, sa pagkuha ko ng aking financial assistance sa OWA, sa pag-a-apply ko sa mga agency sa Pilipinas bilang isang OFW land-based, sa mga experience ko sa pagtatrabaho abroad. Ngayon, sasagutin ko ang mga tanong ng ating mga kababayan na nag-comment sa previous ko na video. Ito yung tanong ni Kabayan Marlin. Shout out sa iyo Kabayan. Kung member sa OWA, makakuha ng 20,000 pesos. Pero kung hindi member sa OWA, kahit ilang taon ka pa sa Saudi Arabia. Opinion lang. So ang sagot ko sa tanong mo Kabayan, hindi ka talaga makakuha ng 20,000 pesos kapag hindi ka active member sa OWA. Kailangan i-check mo talaga kung active member ka ba ng OWA dahil sa mga OFW na nagtatrabaho dito sa ibang bansa, marami ang hindi active member sa OWA. So hinahayaan na lang nila, hindi nila binabayaran, extend lang sila ng extend sa amo nila, yung membership nila sa OWA ay na-expire na. So kailangan after 2 years, magbayad talaga tayo ng OWA membership para maging active member tayo ng OWA. Para may posibilidad na makakakuha tayo ng 20,000 pesos if ever na maging distressed OFW tayo, kung mapauwi tayo ng Pilipinas, hindi natin natapos yung ating kontrata, nagka-problema tayo sa ating employer, may posibilidad na makatanggap tayo ng 20,000 pesos. Yun ang programa ng OWA. Kapag pinauwi ka ng employer mo, nagka-problema ka sa employer mo, naabuso ka sa employer mo at hindi mo natapos ang kontrata mo, naging distressed OFW ka, matutulungan ka ng OWA kasi active member ka ng OWA. Yun ang programa ng OWA Kabayan. So, kailangan i-check natin kung active member ba tayo ng OWA. Sa experience ko kasi, nung nasa Bahrain ako, binayaran ko kasi yung OWA membership ko. Nung bumoto ako sa Philippine Embassy, presidential election yon, sinabay ko ng bayaran yung aking OWA membership. Kaya nung nagka-problema ako sa aking employer at nag-break contract ako, umuwi ako ng Pilipinas, tinulungan ako ng Pulo OWA Bahrain. Binigyan na nila ako ng referral dahil nakita nila, na-check nila na active member ako ng OWA. At sinabihan nila ako na ibigay ko lang daw yon sa OWA sa Pilipinas. So dahil sa Cavite ako nakatira dati, sakop ako ng Region 4A, sa Calamba, Laguna ako pumunta. Sa OWA, Calamba, Laguna. Doon ko pinakita yung referral na isinend sa amin sa WhatsApp ng Polo OWA Bahrain. Dahil yun din ang instruction sa amin ni Ma'am Regina Manlapas. So, officer siya sa OWA or may katungkulan siya sa OWA. Siya yung tumulong sa amin at siya yung naghatid sa amin sa airport. So, yun ang sagot ko sa tanong mo Kabayan. Sana nakatulong ako at nakakuha ka ng idea. Kapag hindi ka active member sa OWA, hindi ka makakatanggap ng 20,000 pesos. So, thank you sa comment mo at sa suporta. Next, proceed ako sa tanong ni Kabayan Junior. Shout out sa iyo. Good evening po ma'am. Isa po akong family driver dito sa Alcobar. Dumating ako dito noong April 18, 2024. Mag 1 year ako this April 18, 2025. Pinapauwi na ako ng amo ko kasi ayaw na nila sa akin. Papalitan daw ako ng panibagong driver. Kapag ba uuwi sa Pilipinas, magbibigay ba ang amo ko ng karagdagang pinansyal? Ito ang tanong ni Kabayan Junior. Ang sagot ko sa tanong mo Kabayan, mas maganda mong gawin kung tumawag ka sa Pulo OWA dito sa Saudi Arabia. Tumawag ka sa Pulo OWA at humingi ka ng advice kung ano ba ang dapat mong gawin, kung may matanggap ka ba na pera sa amo mo, kung matutulungan ka ba nila, kung may ibibigay ba siya sa iyo,
yung employer mo dahil hindi mo natapos yung 2 years. 1 year ka lang sa kanila at pinapauwi ka nila. Kung ano yung advice sa Pulo OWA, yun ang sundin mo, kabayan. Hindi ko na-experience yung situation mo kasi magkaiba tayo. Sa bahay ako nagtrabaho, so ikaw family driver ka. So hindi ko alam kung ano yung pwedeng ibigay sa iyo ng employer mo. Yung OWA lang ang makakatulong sa iyo, kabayan. Alam nila kung ano yung mga rules. Alam nila kung ano yung mga benepisyo na pwedeng mong makuha if ever na pinauwi ka ng employer mo nang hindi mo natapos yung kontrata mo. At baka matulungan ka pa nila, kabayan. Baka mabigyan ka pa nila ng financial assistance dahil hindi mo natapos yung kontrata mo at pinauwi ka ng Pilipinas. So, tumawag ka sa Pulo OWA dito sa Saudi Arabia at humingi ka ng advice. Magtanong ka kung ano yung dapat mong gawin sa sitwasyon mo ngayon. Sabihin mo yung totoo na pinapauwi ka ng employer mo at 1 taon ka lang sa employer mo. Yan ang advice ko sa iyo, kabayan, at sagot ko sa tanong mo. Sana katulong ako at nakakuha ka ng idea. So maraming salamat sa comment mo at sa suporta. So next, proceed naman ako sa comment ni Kabayan Cherilyn. Shout out sa iyo, kabayan. So ito yung tanong mo sa akin. Kahit nakakuha ka ng 20,000 pesos, pwede pa ba mag-apply ulit sa abroad? Ang sagot ko sa tanong mo, kabayan, yes, pwede pa. Kasi ako, natulungan ako ng OWA, nabigyan ako ng 20,000 pesos na financial assistance dahil isa akong active member ng OWA at naging distress OFW ako, kaya nabigyan nila ako ng 20,000 pesos. Hindi lang yun ang naibigay nila sa akin. Nabigyan pa nila ako ng 10,000 pesos. Nung nagka-problema kasi ako dati sa Qatar, umuwi din ako at hindi ko rin natapos yung kontrata ko. So, chinecheck nila sa computer at active member ako ng OWA. So, nabigyan nila ako ng financial assistance na 10,000 pesos. Yun ang na-experience ko, kabayan. Natulungan ako ng OWA at nabigyan ako ng 20,000 pesos at 10,000 pesos. At pwede ka rin mag-apply ulit kahit nakatanggap ka na ng 20,000 pesos sa OWA. Yun ang na-experience ko, kabayan. Sa experience ko, kabayan, nakatanggap ako ng 20,000 pesos at nag-apply ulit ako sa agency at nagtrabaho ako dito sa ibang bansa. Yun ang sagot ko sa tanong mo, kabayan. Sana nakatulong ako at nakakuha ka ng idea. So next, nag-comment si Kabayan Jaime. Shout out sa'yo. Nakakuha ka din ba, Kabs, ng 20,000 pesos ng Balik Pinas, Balik Hanap Buhay? Ito yung tanong ni Kabayan Jaime. Yes, kabayan, nakakuha ako ng 20,000 pesos. Balik Pinas, Balik Hanap Buhay yon. Dahil naging distress OFW ako at active member ako ng OWA at natulungan ako ng Pulo OWA Bahrain. Binigyan nila ako ng referral para ipasa ko sa OWA sa Pilipinas at binigyan ako ng mga requirements ng staff ng OWA sa Pilipinas sa Calamba. Nung pumunta ako, nag-report ako sa kanila at in-interview nila ako. Pagkatapos sinabihan nila ako na kailangan kong umattend ng Zoom meeting. Doon sa papel na binigay nila sa akin, nakasulat doon ang mga requirements na kailangan kong ipasa at nakasulat doon yung Balik Pinas, Balik Hanap Buhay program. At tiningnan nila sa computer, active member ako ng OWA dahil kakabayad ko lang noon ng aking OWA membership. At nakasulat doon sa papel na makakatanggap ako ng 20,000 pesos pagkatapos kong maipasa yung mga requirements. Nakatanggap ako ng 20,000 pesos nung umuwi ako, galing ako ng Bahrain. So marami kami noon, kabayan, ang nakatanggap ng 20,000 pesos. Tricky yon. After 2 months, nag-message sa akin yung staff ng OWA na kailangan ko nang pumunta sa Calamba, Laguna para kunin yung cheque. So, cheque yung binigay sa amin. Pinalitan na lang namin sa Land Bank. At may kaltas din siya ng 100 pesos. So, yan ang experience ko, kabayan, sa pagkuha ko ng aking financial assistance sa OWA na 20,000 pesos. Pwede mong panoorin ang
previous ko na mga video, na-share ko doon. At na-share ko doon ang mga experience ko, kung ano-ano yung mga requirements na ipinasa ko. Lalagay ko na lang sa screen, kabayan, para makita mo yung title at pwede mo siyang panoorin. So maraming salamat sa comment mo at sa suporta. At may follow-up question ka dito, kabayan. Wala naman 20K. 10K lang nakuha ko 1 month lang. So, depende kasi yon, kabayan. Ang 20,000 pesos kasi, binibigay lang yon sa mga active member ng OWA. So, may previous ako na video, kabayan. Pwede mong panoorin kung bakit 10,000 pesos lang yung natanggap mo. Kasi ang programa ng OWA, nagbibigay sila ng financial assistance na 20,000 pesos sa mga active member ng OWA. Yung binabayaran mo, updated kang nagbayad sa iyong OWA membership. Yun ang qualified na makakatanggap ng 20,000 pesos. Pero kung isang contribution lang or inactive OWA member ka, ang matatanggap mo lang 10,000 below. So siguro nabilong ka sa inactive member or one contribution lang ang naibigay mo sa OWA. So yun ang binibigay din nila sa mga OFW na naging distress at inactive OWA member, 10,000 pesos below. So yun ang explanation ko sa iyo, kabayan. Dapat active member ka talaga ng OWA para qualified ka or may posibilidad na mabigyan ka nila ng 20,000 pesos. Yung 20,000 pesos na yon, binibigay lang nila yon sa mga distress OFW na active member ng OWA. So malinaw yun, kabayan, paulit-ulit ko nang in-explain yung mga naging experience ko at kung sino yung qualified na makatanggap ng OWA Financial Assistance na 20,000 pesos. So sana naintindihan mo, kabayan, ang explanation ko na paulit-ulit. Maraming salamat sa comment mo at sa suporta. Hi guys! Flex ko lang ang ulam ko ngayon. Ito siya. Isda ang ulam ni Inday. Ayan guys. Kapag ulam din si Inday ng isda. Ayaw kasi nila dito ang isda. Bihira lang silang kumain ng isda. Or bumili lang ng pagkain yung amo ko sa labas. Happy si Inday. Nakapag-ulam ng isda. Ang kasama niya, brown rice. Ito siya guys. Isda ang binili ni amo. Ito talaga yung kasama niya. Brown rice. Kain tayo guys. Happy si Inday dahil nakapag-ulam ng isda. Paborito talaga ng mga Pinay na kasambahay ang isda. Kahit anong luto, basta isda. Iba talaga kapag nasanay ka sa isda. Dito kasi ang pinakain nila laging manok. Madalas manok. Tinapay, ganyan. Bihira lang mag-isda. Kasi ayaw nila ng amoy. Kain tayo. Ang sarap kaya ng isda, lalo na kapag may sausawan, may toyo, suka, kamatis, sibuyas, may sili, sarap. Isda. Bihira lang ako makakain ng isda talaga dito. Yung amo ko, hindi talaga yan bumibili ng isda tapos ilagay sa freezer, sa ref, hindi. Ang binibili nila, madami yung binibili nila, prutas. Prutas, tinapay, kasi mahilig sila sa prutas at tinapay. Mga makarona na pagkain, mga makarona na niluluto nila, hinahaluan ng manok. Pero ngayon, happy si Inday dahil bumili si amo ng isda. Sarap ng kain, Inday. Tapos may white rice. Yummy. Paborito ng mga Pinay ang isda.
Dito kasi sa abroad, laging manok ang ulam. Sa atin kasi, ang gusto natin isda, gulay sa Pilipinas. Kaya kahit saan tayo mapunta, kahit saan tayo makarating, kahit saan tayo magtrabahong lugar, sa ibang bansa, kahit saang lugar tayo makapagtrabaho, hanapin talaga natin yung kinalakihan natin, yung kinakain natin. Kaya dito yung ibang mga kasambahay na Pilipina, bumibili talaga sa online ng mga pagkain ng Pinoy. Mahal nga lang siya. Kasi may delivery charge pa eh. Tapos kung i-convert mo pa sa piso, mahal. Sayang din yung pera. Tiis-tiis na lang si Inday. Hindi makakain ng Filipino food. Madami dito nagtitinda, mga biko. Nakikita ko yung mga puto sa, ano ba yun, sa bata. Dito. Wala akong budget. Kasi pag nagpa-deliver ka, mahal eh, babayaran mo. Sa ano nga lang, sa mga damit, kapag nagpa-deliver ka dito ng mga damit or bumili ka sa online ng mga damit, mayroong mga delivery charge, 11 real. Magkano na yan sa Pilipinas, i-times 15 mo yan. Sayang din. Kasi kung i-convert mo siya sa piso, malaki na. Ano na siya, abot na siya ng 100 plus. Kasi ang 1 real dito, 15 sa piso eh. So kung may 10 real ka na babayaran, sayang din. So tiis-tiis na lang muna hanggang sa matapos ang kontrata at makauwi ng Pilipinas, inshallah, makakain ng mga Filipino food. Si Inday. Yung mga amo ko, kumakain din sila ng isda at kanin. Pero bihira lang. Ang madalas talaga na kinakain nila, makarona, mga pasta, tinapay, mga burger, ganyan. Salata, prutas. Hindi sila mahilig sa kanin araw-araw, hindi. Bihira lang. So, yun lang guys. Thank you for watching. Kung nagustuhan nyo ang mga topic na in-explain ko, sinishare ko sa inyo, paki-press ang like. Mag-comment na rin kayo kung may mga tanong kayo sa mga topic na sinishare ko sa inyo. At paki-share nyo na rin para makatulong ako sa iba. At paki-subscribe sa aking munting tahanan. At huwag kalimutang pindutin ang notification bell para ma-update ka sa mga videos na i-upload ko. Maraming salamat sa inyong panonood at suporta. God bless sa ating lahat.